Ito na po ako. Paalis na po. Nakapag palit na ng rubber shoes. Nakapagsuot na ng rubber shoes. Hindi na po nagbibihis kasi itong uniform ko para tuloy laban na. Kagabi sayang yung ano ko. Hi! Yes, good evening. How are you? You went outside? From duty? Okay. So how are you? Okay? Congratulations, I know you won. Mabruk. Very good. Hello po. Ganito po dito. Tingnan niyo po. Lahat ng mga tao tawag sa akin na kinakawayan ko po yung gwardiya. Lakad po ako ulit, naglalakad po ako gabi-gabi, pero yesterday po kasi day off ko rin maglakad, kaya hindi po ako naglakad sa gabi. Pag day off ko, hindi na lang din ako maglalakad kasi nandun ako sa kwarto, magbibihis pa ako ng jogging pants ko, hindi po ako naka-uniform. Pero sa araw-araw, tuwing after duty, at least para may pahinga din po ako isang araw sa paglalakad-lakad ko. Minsan po hindi rin ako masyadong sinisipag. Gusto ko yung magpapahinga ako kasi pagod na ako sa trabaho, pero hindi naman po masyadong pagod. Pero iniisip ko po, importante, kailangan talaga maglakad-lakad. Kasi lalo yung mga kasing bata ko po. Makulit po ako. Yung kahapon, Diyos ko, yun din ang isang araw, yung kasi day off ko nga kahapon, it was last Wednesday evening. My vlog has no sound, very sorry for that, but this time I know this one has sound because I did not insert anything in my device. I was wrong. I did something wrong, but I felt very sorry for all those how long 32 minutes that I was taking the video, and then I'll not upload. I uploaded it, no sound, but no sound. Ano po yun nga, walang boses, di nagsasalita. Pero ganito po, pag hindi hawak, pag hindi kamay ko lang ang humahawak, kasi may karugtong po ito nakukuha po yung mga view. Nakikita po, hindi katulad ng nasa kamay ko lang. Maiksi. At masyadong close up yun, madilim na po. Dadaan na naman po ako dito sa biglang magliliwanag. Ang dilim. Meron pong madilim na lugar. Tingnan niyo po. Ayan. Madilim po. Hindi ako mapunta po. Takot ako. Dito na lang tayo sa nagliliwanag. Ayan. Ito po. Kasi po pag ako nga umuwi dyan, baka po ako'y pumasyal sa kabukiran, ay baka po ako hindi makalakad. Kasi siyempre pag matanda hindi nagpa-practice, lalo mahina. Kung yung mga bata nga tatamad maglakad ako pa kaya. Pero alam niyo po, buhay ko din sa ngayon kasi po nasa ibang bansa po yung aking yung aming amo. Kaya po madalas nasa akin po itong telepono. So nakakatingin po ako sa YouTube madalas, yung mga vloggers po. Ay,
humahanga po naman ako sa mga vloggers. Sa mga iba, mayroon din masyadong buzzer talaga. Lagi na lang pakontra. Hindi ko po. Hindi, yung iba naman pakontra sa mali. Yun po ang gusto ko. Yung kahit sa tama pakontra din ano, nakakatamad panoorin. At saka, syempre po, hindi tayo hahanga sa ganung mga tao. Parang laging ibibigyan ng puntos, ng point yung mga kahit tama gagawin mali. Mahirap po. Kaya, mga gusto ko po, yung mga hinahangaan ko yan, sino nga ba yan? Ang tunay na pangalan daw niya ay Lord Byron Cristobal ba? Si Banat Bay. Banat Bay, shout out to you. Gusto kita na bata ka. Pinapakinggan ko mga pinagsasasabi mo. Ang galing. Ano pa ba? Marami. Mga bata pang gagaling, tatalino. Ang tatalino mo, Banat Bay. Banat ng banat eh. Sa mga dapat lang naman banatan. At saka, ang mga inaano naman niya, ang mga sinasabi niya, yung mga nababasa din niya na mga sinabi naman ng iba, hindi original na sa kanya, yung mga ibang mga comment na yung pag may mga pikon katulad kay Pacquiao ay nagagalit, kakasuhan siya. Ay naku, Diyos ko, baka sabihin ng anak ko, naku, mama, wag kang magsalita, wag mo na silang pag-usapan. Ay, wag nga, tatakot. Ayoko na. Basta po ang sa akin, sasabihin ko yung mga vlogger na gusto ko. Katulad yan, si Banat Bay. Gusto kita, Banat Bay. Mahanga ako sa'yo, magaling ka, matalino ka. Yang si Jambag, no? Ay, magaling talaga, grabe. Ay, nahusay. Ang tatapang. Brave. Hindi yung matapang na malupit. Matapang na talagang they are really fighting for their right. Tama naman yun. Fight for your right. Don't fight for your wrong. Ang kulit ko din. Buti na lang matanda na ako. Kung bata pa ako, tapos natuto ako mag-vlog. Kasi kailan lang ako start mag-vlog. Dati ko na 20 something na ako din. Bakit ba ngayon ako nag-vlog? Sana ang dami ko ng subscribers. At saka siguro mas magaling na ako. Wala naman akong kaalam-alam pa eh. Ganito lang. At saka, ito lang ng opisina ko. Yung nilalakaran ko. Walang opisina. Hindi naman po ako marunong, talagang gusto ko lang mag-vlog. At saka nakakalibang po. Buti nga natuto ako, thank God. Natuto ako mag-upload. Madali lang naman. Madali. Hindi marunong mag-edit. Hindi marunong, basta basta lang. Di bali. Pagpasensyahan nyo ako, total matanda naman ako, tsaka pero kahit ako gano'n, tsaka ano ba yan, pampahaba to ng buhay ng matandang ito. Kaya ako lakad ng lakad, vlog ng vlog, kasi nakakalibang. Masyado po akong busy. Isipin siyempre sasabihin, busy daw, bakit vlog ng vlog? Paano po nagbablog ako yung panahon na ganitong lumalakad? Alangan, anong gagawin ko dito? Parang yung ground sa amin, parang gagawin ko dito sa ground, naglalakad ako. Magtatrabaho ako, nagtrabaho ang gagawin ko dito. Ito, magdadaldal. Ayan. Pag nandini po ako, hindi naman ako pwede magluto. Naglalakad ako, magluluto ako ng pagkain ko. Pagdating ko po doon, kaya pagdating ko doon sa aking kusina, sa aming kusina, sa kwarto ko, ano po, hindi na po, syempre ako pwede mag-vlog, pero parang napapabayaan ko, busy, tapos ang dami na po namin, syempre, puro busy po eh. May magluluto, mayroong maghihiwa, mayroong kumakain, tapos usap ng usap, di napaka gulo po, hindi nyo maintindihan
ang sinasabi dahil ang daming nagsasalita. Kaya dito lang po ang aking chance pag nag-iisa ako, naglalakad-lakad ako. Pag may kasama po ako, sinasali ko na. Kasi kung hindi ko isasali, paano ako magsasalita ako mag-isa ko, meron akong kasama. Eh di siyempre kausapin ko at the same time. Ako po, palibhasa po ako matanda na. Sinasabi ko sa lahat ng tao, kahit hindi matanda, kapag po tayo ay may ginagawang permanente, katulad ng hawak-hawak yung telepono, permanent, yung mga batang adik dyan, hawak ng telepono, kahit bata pa, kahit mga, yung bata pa nga, at saka yung mga, kahit 30 pa lang, kahit 40 pa lang, mga ganun. Ako napakatanda ko na eh, senior citizen ako, how much more. Ito po, ganito, hawak sa telepono. Sa totoo po, sa aminin natin sa hindi. Pag matagal po, masakit sa kamay, sasakit po ang kamay. Ay lalo po, ay naku, yung iba nga po, sobrang masakit eh, nauopera pa eh. Pero sabi ng kwento ng iba, gawal daw ng kakahawak ng telepono. Kasi iba parang adik eh, hindi na mabitiw-bitiwan yung telepono nila. Ayun. Hello. Mga ganyan po eh. Mga hindi naman po Pilipino yun. Hindi ko makakausap. Yung iba naman hindi nga marunong din mag-English eh. Kaya totally hindi ko magkakaintindihan. Kuminsan po kasi mayroon po dumarating. Kaya hindi po nababati kasi tatakot. Kasi yung iba, Tagalog naman po usap natin eh. Tayo lang. Yung iba kasi kaya darating kukuhang pagkain eh. Para po libre. Bibigyan ng mga kasama doon, ng mga nagluluto, mga kaibigan nila, ganun po. Ganyan lang po talaga ang buhay. Maski po saan, at yun po ay sa pagkain lang, korupsyon sa pagkain. Alam niyo po, hindi talaga mawala. Sa isang banda, hindi naman napakasama. Hindi naman pera eh. Korupsyon sa pera, masama po yan, katulad ng ginagawa ng mga otoridad sa atin, ng mga matataas na tao, na kung magkaroon ng korupsyon ay, Diyos ko, bilyon-bilyon pa pala, Diyos ko. Hindi sana po kami mga OFW ay bigyan na lang kami ng pera at nang kami umuwi na dyan. Sobrang dami. Ano kaya yun? Ano po, nasaan po ako, na nawala ako? Ang pinag-uusapan po natin, ang sinasabi ko, yung paghawak-hawak ng permanente, nakakaperhisyo po yan, nakakasakit po ng kamay. Yung iba lang, pag nagpunta na sa doktor at sinabing masakit yung kamay, ganun, pag may nagsalita na, ay gawa ng, ikaw kasi hawak ka ng hawak, lagi ka na lang nasa telepono, yan, game ka ng game, puro games. Tapos pintot ng pintot, o kaya may kausap at wala nang katigil-tigil, masakit ang kamay, yan ay dahil sa telepono. Sasabihin ng mga ganun, hindi naman, palagi pong ganun, hindi po aminin. Pero sa totoo lang po, kahit nga ako eh, ito paghawak-hawak eh, nangangawit po ako eh. Kaya pagdating ko sa kwarto, hindi ko po binabasa kaagad yung kamay ko. Maingat po ako. Pero dahil matanda na po, syempre, mabilis po mangawit. At saka kahit bata pa, pag basta permanente, yun nga mga sumasakit po ang mga malikot po kasi ako matulog kahit ako matanda na. Ever since po, buhat ng bata. Parang napagtanto ko po na yung pong malikot matulog ay mas mabuti. Kasi po ang pwesto ay hindi permanente. So hindi po sumasakit yung mga parte ng katawan. Yung mga naka-permanente, yung po yung sumasakit. Galaw po ako kasi ng galaw.
kahit ako tulog eh. Kaya kahit matanda na ako, wala akong yung mga masakit na yan. Pero kasi po may nagsabi sa akin eh, hindi daw siya malikot. Kung anong pwesto nang matulog, ganon din pwesto pag nagising. Kaya daw yung kanya daw leeg, yung kanya daw braso, paa, parang lahat ay yung hindi ginalaw, parang maninigas na ganon. Pag-isip-isip ko, mas maganda pala yung malikot matulog. Mabuti. Malikot po akong matulog, kahit gising nga malikot eh. Tingnan nyo po, lakad ako ng lakad. Talaga pong hindi nakapermanente ang katawan ko. Nakapermanente po pag nagtatahi. Pero kahit po nagsasalita ako, naisip ko si Banat Bay. Shout out sa'yo, Banat Bay. Gusto ko yung style ng pagsasalita niya. Tsaka, yun nga, hindi ko naman pwedeng sabihin lahat sa isang vlog ko. Pero pa ibang sasabihin. Bukas naman, sa susunod kong paglalakad. Basta ngayon ang pinifeature ko si Banat Bay. Ang pangalan daw niya, hindi Brian, siya raw ay sa Byron. Lord Byron. Kasi, ano siya? Ay naku, wag na nga. Wag na po ako makisali dyan. Basta sabihin ko lang yung mga hinahangaan ko. Kasi, napakahirap po. Sa politics, masyadong, naku, hindi ko kaya, hindi ako. Ang kakapraso lang aking utak. Napakalalaki ng utak ng mga batang yung mga vloggers na yung napakadaming mga alam-alam. Ay naku. Pero nagpapasalamat kami ng mga humahanga sa inyo at mayroong mga taong katulad ninyo. At least nalalaman din namin. At kung di kayo walang nagsasalita, di kayo nagsasalita, wala din kaming alam. Totally di na malalaman. Kasi sa mga bawat naririnig po araw-araw na pagtitimbang-timbang yung mga pangyayari. Hindi ako makalayo. Pero if ever po na isang umaga ay makaikot ako yung maliwanag, dalahin ko rin po itong aking selfie stick para medyo malayo sa natawag ko at marami ako nakukuha ng view. Buong paligid, puro halaman para kung nasa gubat ako. Shout out sa pinsan ko, kay Titsi, sa kanyang mga kapatid. Kayo ang mga pinsan kong, lahat naman ng mga pinsan ko ay kapwa ko, mahal ko. Miss nila ako. Miss ko din sila. Kasi lagi ako nasa malayo. Lagi ako nandito sa ibang bansa. Tagal ko na din ay paano po yung mga bilyon-bilyon ng na kinukurap hindi bigay sa amin. Ay nako, ako pag ganito lang naglilibang lang po ako, hindi naman po ako marunong pati mag-edit. Tanggalin ko yung meron akong alam kong mali na nasabi ko, hindi ko rin po alam. Kaya ako pagpasensyahan nyo, ganito lang talaga. Lakad ng lakad. Matandang ali na lakad ng lakad. Anong oras? Ano? Ba mga nakaalis na. Yung mga naghahakot ng pagkain. Nandyan lang sila. Natulo po pawis ko sa mata. Shoutout pala sa aking apo. Ang apo ko si Baby Haisa, 3rd birthday niya today, August 6. Tatlong taon na yung bata. Namimiss ko, baby. I love you, baby. Loves ka ni Lola. So napakalayo ni Lola. Hindi bali. Darating din ang
panahon na ako'y nandyan sa Pilipinas at magsasama-sama tayo, magkikita-kita tayo araw-araw, hindi katulad nang nandini ako taunan. Dapat nakapagbakasyon ako last January, pero hindi kasi yung pandemic na yan, yung gawa ng corona na yan. Paano po? Kaya miss na lang. Miss you na lang. Mga kababayan ko. At shoutout din kahit hindi nanonood. Shoutout sa kapatid ko sa New York. Sa mga pamangkin ko. At yung kaisa-isang anak nila na iwan. Lahat ng anak nandun na sa New York. Tapos yung naiwan, isa lang. Yung lalaki, puro babae. Nasa New York na. Shout out sa inyo, Kuya Wayne. Yung pamangkin kong napakatalino. Ang galing-galing. Si Rowena. Baka hindi naman nanonood kaya di niya malalaman. Sasabihin niya, si auntie talaga. Sinabi pa yung pangalan ko. Hindi ko naman sinabi apelyido. Basta, yung pamangking ko, napakatalino yan. Brilliant. Pangalan niya, Rowena. Masyadong malaking dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Napakaswerte ng kapatid ko. Halos lahat naman ng anak niya masyadong matatalino. Mana sa hipag ko Ate Linda, shoutout sa'yo. Mana lahat sa'yo, matatalino yung mga bata. Ang galing. Hindi pa ako naghahaponan kasi pagkagaling ko sa duty, ayun, nagmamadali ako pero habang daan, alam niyo naman, habang naglalakad ako, talaga nag-vlog ako kasi yun nga lang ang chance ko para mag-vlog. Kaya upload ako ng upload mga 3 times a day, sometimes 4 times, pero ang iiksi. Nandito na naman ako, hindi na ako punta doon sa masyadong layo. Iilaw dito, yan. Ayun. Ay, hindi ko nadaan. Ay. Alaman ko. Tinan ko nga ilang. Hindi pa. Kasi gusto ko talaga actually 45 minutes. Pero kasi gabi na nga pag ito hawak ko, nakikita pati yung mga madilim, hindi makita itong mataas na puno. Oo nga, madilim dito lang sa may ilaw, pero iba po ang kita, iba po ang nahahagip na view nitong may hawak na mahabang silverstone. Tuwang-tuwa ako. Kagabi ko na natuklasan, kaso walang boses. Walang boses. Hindi kagabi ng Wednesday pala. Kasi off ko nga pala kagabi. Kahapon. Pagka po ganito, nasuot ko, tuloy-tuloy na ako naka-uniform. Yun nga po, di pawis na pawis po ako. Pag uwi ko po sa kabila, labahin ko na. Sabay na, wala lang, hindi doble-doble. Yung may jogging pants pa, may ang dami kong lalabahin. Pati yung medyas ko pong suot, yung medyas ko din kanina. Kasi naka-medyas po. Naka-white socks and black shoes po ako araw-araw sa duty. Para pong grade 1. Okay lang. Kaya po ang aking paa ay hindi nadudumihan. Bihira lang kasi lagi naka-medyas medyas sapatos. Tapos po yung medyas na yun, hindi ko na po inaalis. Sinusuotan ko na lang ng rubber shoes.
Kaya tipid. Hindi dalawang medyas sa akin ang aking lalabahan. Humihinto ako dito kasi sana hindi ako tutuloy. Na alaala ko kasi nung isang gabi parang may nalaglag na hayop dito sa galing dito sa mga dahon. Pero tumuloy na din ako. Matigas po ulo ko. Tuloy-tuloy pa rin. Dito yan yung may mga aso, pero siguro tulog na yung mga aso, hindi tumatawag. Ay, parang biglang nagliwanag. Yun, dito ako. Ito po gate din nila ito. Sa mga gents quarters pwede po ako pwede masok yan. Bawal. Tsaka di naman ko gusto magpapasok doon. Lakad lang ako dito. Wala akong kasama. Lagi na lang ganito, okay lang. Kasi gawa ng gusto nila sa umaga. Toxic nga daw yung ganitong gabi. Toxic lang daw ako. Wala man tao. Toxic, sana po kung toxic dito. Walang tao. Puro lang Siguro itong video ko na ito pag in-upload ko, paikot-ikot. Kasi naiikot ko, nalilimutan ko, naiikot ko po itong pagkahawak ko sa stick. Kung ako lang po hindi natatakot at may ilaw pero kahit may ilaw ayoko. Mag-isa lang ako iikutin ko po yung buong paligid. Katulad ng ginagawa ko dati. Yung sa umaga po. Ay naku. Ganito lang pong buhay. Malapit-lapit na din po. Gusto kong kumanta ng acapella. Pero hindi bahay kubo. Sa susunod. Oo nga. Pag ako'y kakanta, ay di syempre hindi naman pwedeng gawin ng sabay kakanta ako, hindi ako magdadaldal, kakanta na lang acapella, di ba po? Ang paborito ko yung gusto ko yung kantang yun, You Raise Me Up. When I am down and though my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Kita nyo po,
Pag nakanta ko po yun, ini-imagine ko po, naisip ko ang ating Panginoon. Naisip ko si Lord Jesus Christ. Siyempre, palagi ko siyang kasama. Kaya, kahit para ako nag-iisa, hindi rin ako nag-iisa. Tinuturoan niya rin ako kumanta. Kaya ako nakakanta. Ay naku, ganito lang po. Ang matandang pawis na pawis, pakanta-kanta. Yun po mga paborito kong kanta, palibhasa po ako'y matanda. Kahit yung ano din, gusto ko rin po yun. O kastitin ko. Pero, yung I surrender all. All to Jesus, I surrender. Yun, ganda po nun. All to thee I freely give. I will ever love and praise Him. In His presence daily live. Ngayon ko na pala kinakanta, pero hindi ko na matatapos. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Para pong feel na feel ko yung kinakanta ko kasi po nag-iisa nga po ako eh. Pag may kasama ko siyempre hindi ko kakanta ako, may kasama ko hindi ko makakausap. Pag nag-iisa ako, kausap ko si Lord. Lord Jesus Christ, thank you so much. I love you, Lord. You love me so much. Unconditional love that no one can do except you. Kasi ang pagmamahal ng Panginoon ay unconditional. Walang kapalit. Yung mga parang pagmamahal ng magulang sa anak ko. Yung mga anak ko, miss na miss ko. Mahal na mahal naman din ako ng mga anak ko. Pero kasi kailangan maging strong. Ako po strong kahit na ang tao ay nagmamahal, talagang kailangan din po talaga magtrabaho habang kaya po. Kasi hindi naman po kami mayaman para mag sitting pretty na ako, na malakas pa naman ang katawan ko. Ngayon po kung talagang hindi na kaya, siyempre sitting pretty. Aalagaan pa nga, di ba po gano'n naman talaga ang buhay. Ngayon habang pwede pa naman tayong kumilos, kilos po tayo. Kasi yung mga senior citizen diyang katulad ko na mga malalakas pa naman, magtrabaho tayo. Baka naman magalit sa akin mga kapag sabihin, ba't mo kami inuutusan? Bahala ka sa buhay mo. Uto-uto ka para sabihin kang masipag ka. Kami hindi. Gusto namin upo lang kami sa rocking chair. Ayun ganito. Dinidebate ko po yung sarili ko. Ano po yun eh? Ano nga yun? Drama. Gagawa ng sariling dialogue. Ay, okay na. 30 something na, 33 minutes na. Gusto ko kasi naman po kahit gusto kong pahabain, yung mga nanonood pag masyadong mahaba sasabihin ay abala, hindi kaya po mabuti pa makauwi na. Hindi ko rin po alam kasi kung paano putol-putulin. Pag pinutol-putol ko, putol na, hindi ko rin maidudugtong. Yung mahaba, hindi ko rin kayang putol-putulin. Ano ba yun? Wala pong alam. Basta alam ko yung itong binivideo ko, i-vlog ko, wala man lang akong gagawin. Basta kung ano siya. Hindi ko pwede bawasan, hindi ko pwedeng dagdagan, hindi ko pwedeng pagandahin, hindi ko pwedeng papangitin. Basta natural. Mana po sa akin. Matandang isip bata. Yung telepono ko po ay ayan, ito na po itsura ko. Sa liwanag. Sa liwanag. Parang may kantang ganun. Ano ba yun? Hindi pala yun.
Sa ilalim ng puting ilaw pala yun. Andito na po ako. Tingnan ko nga yung ganito na may selfie stick. Parang medyo mahirap. Yung mahirap takpan yung aking mukha. Sige na po. Ito hindi pa tinatapon hanggang ngayon. Itong gusto kong ipatapon. Ayan, ayan mga upuan ko dito. Ayun yung sandalan ko ng plastic na pinampapalit ko sa plastic sa drum ng basurahan. Ayan po. Ito ang aking room number 1. Dito po ako. Hanggang 5 lang naman po ito. 10 lang kami po din. Sige po, at nang ako'y makapag-dinner na. Sige po. Thank you for watching. God bless us all. Good night. Panoorin niyo po naman. Please like and subscribe po ng matanda ito. Sige po. Salamat.